Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Patuloy po tayong dudulog sa Panginoon through the intercession of Saint Padre Pio at ipagdadasal una ang inyong lahat ng mga intensyon na naririto sa Pambansang Dambana. Ang lahat ng mga nagpamisa ngayong oras na ito, ang lahat ng mga intensyon ang sumusubaybay sa atin sa pamagitan ng FB Live, kasama nating ipinagdadasal ang lahat ng mga may sakit na humihingi ng pagpapagaling sa Panginoon. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Lalo na sa maraming beses na nawalan tayo ng pananampalataya at tiwala sa Panginoon na mahabagin at maawain. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang pagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nakakita ng isang malaking dagat na binabayo ng malakas na hangin kabi-kabila. Mula sa dagat ay may lumitaw na 4 na iba't ibang dambuhala. Ang una ay parang leon, ngunit may pakpak ng agila. Nabunot ang mga pakpak nito. Umangat ito sa lupa at tumayong tila tao. Binigyan ito ng isipan ng tao. Ang ikalawa naman ay mukhang oso. Ang 2 pa lamang nito sa huli ang inilalakad at may kagat pang 3 tadyang. May tinig na naguutos dito. Sige, magpakasawa ka sa karne. Ang ikatlo ay kawangis ng leopardo. Ito ay may 4 na pakpak sa likod. 4 ang ulo at binigyan ng kapangyarihan. Pagkaraan, nakita ko ang ika-4 na hayop. Nakakatakot itong tingnan at mukhang napakalakas. Bakal ang ngipin nito at tanso, naman ang mga panga. Niluluray ang bibig nito, ang anumang makagat at tinatadyakan ang matira doon. Kaiba ito sa 3 nauna pagkat ito'y may 10 sungay.
Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang 3 sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ito ay ang tulad ng tao, may mga mata at bibig, nakangingilagot ang sinabi nito. Habang ako'y nakatingin, may nakalagay na mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulo nito'y ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000 bukod sa milyong-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa kakilakilabot ang mga bagay na sinasabi ng sungay, naakit akong manood hanggang sa mapatay ang ika-4 na hayop at ihagis sa apoy. Yaong ibang hayop ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit pinanatiling buhay ang kaunti pang panahon. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, dakilait papurihan, ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan, ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan, ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan, ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bukal at tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan, ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan, ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga balyena at lahat ng nilikhang nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan, ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng ibon sa himpapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan, ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at maiilap na hayop. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan, ang poon magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Naririto malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinhaga, "Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy.
Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit ng maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko'y hindi magkakabula. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kung ating pakikinggang maigi ang mga pagbasa natin, ngayong nasa huling linggo na tayo ng Ordinary Times, 34th Sunday in Ordinary Time, kung saan pagkatapos nito ipapasok na tayo sa panibagong panahon, sa liturhikong pangkalendaryo ng simbahan, nakakapangilabot yung naririnig nating mga kwento, hindi po ba? May mga daluyong, may mga lindol, may mga nakakapangilabot na mga description ayon sa vision ni Daniel ng mga hayop na lilitaw. Parang make-believe, parang nanonood tayo ng sine kung ating titingnan yung or fictional movie, kung ating titingnan sa ganung lens yung unang pagbasa. At ganun din naman ang mga ilang pahayag na matutunghayan natin sa ikalawang pagbasa. Bakit ito nakakapangilabot? Hindi lamang sapagkat nabivisualize natin kung anong itsura at kung ano yung mangyayari sa pagdating ng end times, kundi sapagkat alam natin na ito ay realidad sa buhay natin bilang tao. Alin ang realidad? Ang realidad dito ay magtatapos ang lahat. Merong katapusan ng lahat. Whether you talk of end of your earthly life or our earthly life or end of the world, ito'y realidad. At hindi tayo makakatakas dyan. Ang ginagawa natin, sapagkat ito'y realidad sa buhay natin, ipinupush back natin itong katotohanan ito. Ayaw muna nating harapin. Hindi po ba? Lord, wag naman muna. May mga anak pa ako. Lord, wag naman muna. Hindi pa nakakatapos ang aking bunso. And we try as much as possible to avoid talking about end times and in particular about our death. But that is inevitable. Kahit anong pushback natin sa katotohanan na yan, talagang may katapusan. At kahit ito'y nakakatakot, may paanyaya naman sa atin ng mga pagbasa na no, hindi tayo dapat matakot. Hindi natin dapat katakutan ang isang napakagandang opportunity to reach our home, our true home. And it requires 3 things. Una, para hindi maging manaig ang takot sa atin sa tuwing mapag-uusapan ang katapusan, whether we talk of the end of our earthly life or the end of the world. Number 1, maging tapat tayo araw-araw sa Diyos. Let us be faithful. Pag sinabi ng Panginoon, huwag mangangalunya, ay di huwag mangalunya. Pag sinabi ng Panginoon, huwag mag-iimbot, ay di huwag mag-imbot. Huwag yung pag nakakita ng bagong bag
sa kaopisina, kahit wala namang pambili, at uutangin pa sa credit card, ay bibili din kayo kasi nainggit kayo doon sa inyong kaopisinang mayabang. Ayun tuloy, na-discover ninyo na yun palang ibinibili ay galing sa kickback sa flood control. Mayabang kasi. Pag sinabi ng Panginoon na huwag sasamba sa ibang Diyos-Diyosan or sa ibang Diyos, ay huwag na tayong pumunta kung saan-saan. Pupunta sa mangkukulam para makaganti, pupunta sa pungsoy, sa ano bang tawag doon, yung mga nagpupungsoy, pupunta sa albularyo, pupunta sa kung saan-saan. Pag pumunta kayo sa mga ito, hindi lang ibinubukas ninyo ang inyong buhay sa demonyo. Because ito yung mga opening. Lalo na kung kayo ay papayag na maging medium ng mga patay. By the way, real po ang totoo po ang demonic possession, ha? At maraming opening yan. Depression, anger, hatred, at marami pang iba. At yung mga Ouija board, spirit of the glass, at kung ano-ano pa. Noong sabihan ninyo ang inyong mga anak, baka nawiwiling maglaro ng mga ganito. Realidad yan. Kaya tayo dapat maging faithful araw-araw sa Panginoon para hindi tayo matakot sa pagdating ng ating katapusan, whether you talk of end of our life or end of the world. Pero hindi lamang tayo dapat maging tapat. Ang pagiging tapat ay nagmumula saan? Sa ating pananampalataya. Kapag tayo may pananampalataya sa Diyos, hindi mahirap maging tapat sa Kanyang utos, sa Kanyang turo. Fidelity, faith, magkakaugnay po yan. Para hindi tayo kung saan-saan pumupunta. Para hindi tayo kung saan-saan, kung ano-ano ang pinaniniwalaan. May mga para daw ma-relax, para daw mawala ang stress, ay ang ginagawa ay may mga bato na binibili at inilalagay sa mga tahanan, kung ano-ano pa. Kahit anong gawin ninyong pagpaparelax o pagpapaalis ng stress or anxiety, kapag hindi kayo pumunta sa doktor at nagpatulong kung paano mawawala yan at wala kayong pananampalataya, hindi yan maaalis. Kahit paano, gaano kamahal ang bilhin ninyong mga gadgets diyan. Kaya napakahalaga ng pananampalataya. Ayon sa pag-aaral, ang may pananampalataya ay ang mga taong kahit anong pagsubok ang pagdaanan, hindi sila natitinag at hindi sila naigugupo nito. Bakit? Basta may pananampalataya sa Diyos, laging may tiwala, laging may pag-asa, walang takot kahit anong pagdaanan sa buhay. Pero pag yan ang inalis ninyo kauna-unahan sa buhay ninyo, expect. The opposite will happen. Ano ang kabaligtaran nito? Kawalan ng tiwala, negatibo ang tingin sa buhay, lahat na lang ng kasama sa bahay ang tingin ay masama, hindi na makakita ng good or love. Because yung napakahalagang bagay sa buhay ninyo ay nawala. Tapos sasamahan pa ng takot, sasamahan pa ng anxiety and all, ay talagang masisiraan kayo ng ulo. Maging tapat sa Diyos,
samahan ng malalim na pananampalataya para hindi manaig ang takot ngayong mga panahon na ito. Ano yung patatlo? Bukod sa pagiging tapat sa Diyos at pagiging palalimin ang pananampalataya sa Diyos, yung pag-asa. Ang taong puno ng pag-asa, anuman ang pagdaanan niya sa buhay, malalampasan niya ito. Anuman ang takot niya sa buhay, anuman ang malaking pangamba niya sa buhay, kayang ma-overcome ito. At ang pag-asa ay hindi sumisibol ng siya lang. Lagi yang may kasama. Kasama niyan ang pananampalataya, patience and perseverance, and hope. Pag ikay may pananampalataya, hindi ka basta-basta sumusuko, nagtsatsaga ka at nag-iintay. At kapag ikaw ay nagtsatsaga at nag-iintay, ikaw ay tapat. At bunga ng pagiging tapat at pananampalataya, sumisibol ang tiyaga at pag-asa. Mga kapatid, totoo naman na nakakatakot ang kamatayan. Totoo naman na nakakatakot ang katapusan. Pero kung tayo'y may tiwala, kung tayo'y puno ng pag-asa sa Diyos na mapagmahal, at kung tayo'y tapat araw-araw sa Kanyang turo at aral, kahit gaano kalaki ang ating takot sa buhay, kaya natin itong ma-overcome. Be not afraid. Di ba ito ang sabi sa atin? Ito ang sabi ng banal na kasulatan. Courage. At kung meron tayong ganyan, kahit ano pang mabalitaan natin, nakakapangilabot na pangyayari katulad ng vision ni Daniel, lahat ng ito ay kaya nating malampasan. Kaya, ngayong umagang ito, mga kapatid, paalaala sa atin ng mga pagbasa as we end the ordinary times and begin a new season, Advent season, maging tapat tayo sa Diyos. Dagdagan natin at laksan ang ating pananampalataya. Hingin natin sa Diyos ang biyayang ito sa gabay at tulong ng mahal na Birhen at ni Santo Padre Pio. At bunga nito, uusbong ang ating pag-asa. Ganun man, kahit gaano pa kapangit o kahit gaano pa kapanghamon ang nangyayari sa ating buhay. Para po sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahan loob, narito ang aming kayaalay. Mula sa katas ng bukas at luman ng aming pagkawa,
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinagutos na aming italaga. Sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilayay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung di po kaya lumuho, panatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyoy natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ilang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan ng taliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. God, iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos
Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. True God and true man, truly present in the Eucharist, our Savior, God with us, faithful and rich in mercy. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. Heavenly Doctor, immolated Lamb, Good Shepherd, thou givest life for the flock whom he loves. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari na Archdiocese na Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. From the power of Satan, deliver us. From the pride of the arrogance of thinking, deliver us, Lord, from the hardness of heart and the incapacity
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan, ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis mula sa puno na olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Sa mga nagnanais po mag-alay ng rosas kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating makahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo ay imahen, dasalan na nagpapalala ng kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng uuna, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadyahan mo kami sa lahat na masama. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Atin po ngayong ipapanalangin ang lahat ng mga namayapa nating mahal sa buhay. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal, mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.